kapatid, ay hanguin natin sa tatlong bersikulo. Una, sa aklat ng Epeso, chapter 1, verse 13, at saka chapter 4, verse 30. Dalawang buksan. Pangatlong book na ating bubuksan at ilagay niyo po sa inyong mga Bible, Pangalawang Korento, Kapitulo 1, versikulo 22. 2 Corinthians chapter 1, verse 22. Ano po ang tinutukoy dito? Basahin natin isa-isa. Okay, pakilabas po. Kung nandiyan po ating mga technician dyan, tayo mag-stay lahat, basahin natin. Unahin natin ang Ephesians 1:13. 1:13. Okay, sabi ni Ephesians 1:13, sabay-sabay po, basahin natin. Sa Tagalog na lang po, para mas madaling unawain. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakakarinig ng salita ng katotohanan. Di ba? Pinipreach dito ang katotohanan, naririnig natin. Okay? Sabi ng Biblia, ang ebanghelyo na iyong kaligtasan at kayo na sumasampalataya sa Kanya ay, ano daw? Tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo ng Diyos. Bakit po ipinangako? Nung si Kristo po ay nandoon sa John chapter 17, nagsabi sa mga disipulo niya, pag siya'y nandoon na sa krus at papunta na siya ng langit, siya'y uwi na, sabi niya, I will send another comforter. Isusugo niya ang tagapag-aliw sa pamamagitan ng persona ng Banal na Espiritu. Next verse, Ephesians chapter 4, verse 30. Kanina, tinatakan. Okay? Ngayon po, sabi ng verse 30, Ephesians 4:30. Yan. 3-0. Okay? Yan. O, basahin natin, sabay-sabay. At huwag ang Espiritu Santo ng Diyos na nasa pamamagitan niya, kayo'y tayo ay tinatakan sa araw ng pagtubos, yung redemption. Ang panghuli po, Pangalawang Korento, Kapitulo 1, versikulo 22. 2 Corinthians 1:22. Tingnan niyo po ang pagkakaiba-iba ng mga bersikulo. Ano po? 2 Corinthians 1:22, sabay-sabay. Inilagayin niya ang kanyang tatak sa amin at ibinigay sa amin ang Espiritu sa aming mga puso bilang, yung pala yung down payment. Di ba, pagka naglulon tayo, may down payment. Diba? Pag nagkuha tayo ng sasakyan, may down payment yon. So, ang pag-uusapan natin ngayong hapon, mga kapatid, work o trabaho at saka ministeryo, mga ginagawa sa bawat persona nito, work and ministry of the Holy Spirit. Ang pinaka-isyo, tayo po'y tinatakan. May silyo, may tanda. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos. Salamat po sa bawat isang nandito nag-stay at salamat din po sa mga umuwi na sapagkat may mga gagawin pa sila. Salamat, Panginoon, sa pagpapalago o sa pagbibigay mo ng desire sa bawat isa na lalo pa nilang maintindihan. Bakit kami, Panginoon, tinatakan? Bakit kami, Panginoon, binigyan ng tanda? Bakit kami, Panginoon, mayroong down payment? Para saan ito, Panginoon? Harinawa sa hapong ito sa aming Panginoon pag-aaral, Banal na Espiritu, gamitin niyo po ang bibig ng iyong tagapagsalita, buksan niyo po ang puso at isipan ng tagapakinig, na makilala namin, makita namin na dapat wag naming pinalulungkot, wag naming pinasasama ang loob ng Banal na Espiritu na nakatira sa aming mga buhay. Dahil pag kami nagkakasala, Panginoon, alam namin, nalulungkot siya, hindi kami nabibigyan ng pagbabantay, ng pag-aaliw, na kung saan na dapat kami laging masaya dahil kami ay mayroong Diyos at mayroong bantay na Banal na Espiritu na siya nagtanda sa amin. Maraming salamat po sa hapong ito. Kayo po ang maipangaral, kayo maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Pwede po tayong maupo. Ang trabaho at ang mga ginagawa ng Banal na Espiritu sa bawat persona na naniwala kay Kristo nung siya po'y napako sa krus, ang sino mang tumingin at maniwala sa Kanya, Lord, salamat, nakilala kita na hindi pala ang kaligtasan ko sa pamagitan ng pag-a-attend, hindi pala ang kaligtasan ko sa pamagitan ng pagpapabautismo, hindi pala ang kaligtasan ko ay sa pagpapamember, hindi pala doon, kundi ang pananampalataya kay Kristo na nagdusa doon. Nagalit ang Diyos Ama, ibinuhos sa Kanya ang galit sa kasalanan, na yung kasalanan na yun, si Kristo wala namang kasalanan, tinanggap niya ang parusa ng kasalanan dahil pinasan niya ang kasalanan mo at kasalanan ko. Kaya pag tayo ay naniwala kay Kristo, tayo po'y linis na, bayad na. Inuulit-ulit ko sa pulpitong ito, kapag ka hindi mo pahawak ang kabayaran, hindi ka pabayad pag wala pa sa'yo. Pero, pag nasa puso mo na, tinanggap mo na ang Kristo sa puso mo, bayad ka na. Ito po ang pangalawang ministeryo
at trabaho ng Banal na Espiritu. Okay? Una, bigyan natin ng meaning. Unang, makapapansin natin dito, na-mention o inuulit-ulit sa Biblia ang salitang sealed. Binasa natin kanina, tayo tinatakan, tinandaan ng Espiritu Santo. Bakit 3 beses binanggit sa ating binasa? Sapagkat ang pagsisilyo o pagtatanda, napakalaking connotation ito saan mang authority mo dalhin. Pag may tanda ito, makakalusot ka. Halimbawa, nung panahon na ako ay nagpatayo ng bahay, hindi kami pwedeng magdaan ng kahoy na binili ko na mga malalaki sa mga isang yakap kung ganyan ang laki, na wala itong silyo ng, anong tawag dito ba yung mga nagbabantay dyan sa naglalagari ng niyog? Anong tawag doon? DNR yan, okay. Pag may tatak yan, kahit ilang gwardya, ilang sundalo, ilang pulis daanan yan, pag tiningnan may tatak, okay, lusot. Naiintindihan po ba natin kung bakit 3 times inulit ang sealed? Tinandaan tayo ng Banal na Espiritu. Okay. Pangalawa, kung atin titignan, bakit tayo tinandaan, bakit tayo tinatakan ng Banal na Espiritu Santo? Because ang ibig sabihin ng sealed, ang ibig sabihin pala ng tinatakan, asan ba yung word? Okay? Sealed. Yan, okay. Lagyan nyo yan ng kulay. Ang ibig sabihin pala ng sealed o tinatakan, para itong singsing. Okay? Nung panahon, lalo na po ito ay panahon ng hari ng mga Romans, pag ikaw ay isang gobernador, okay? Sa ngayon, mapapansin nyo po ang singsing ng mga PMAer, mga military, mga pulis, mga diranggo, okay? Mapapansin nyo ang mga singsing nila nakaumbok na parang ginto, di ba? Pag nakita ka agad yan ng kanilang mga kamista, ka-classmate, halimbawa, nag-drive yan, tapos may violation, sir, pasensya na, pagbaba ng kamay niya, nakita yung singsing na ito, sir, anong batch ka? Alam nila itong tatak na ito, alam nila ang mga silyo ng kanilang mga singsing. So, ibig sabihin, ang isa palang, ibig sabihin ng seal o sealing o pagtatatak o pagtatanda ay pinalalagay na ito na isang singsing. Bigyan ko kayo ng isang madaling parabola. Anong parabola sa New Testament na nung ang anak niya bumalik, binigyan niya ng damit at ng singsing? Anong parabola? The parable of? Di ko marinig. The parable of? Ano? Garbol talaga paninig ko. Bingi na yata ako. The parable of? Okay, tama. Prodigal son. Dinig ko. Di ba? Nung ang prodigal na ito po'y anak ng isang mayamang hari. Okay? Marami siyang nasasakupan, marami siyang tauhan, marami siyang lupain. Dahil sa itong batang ito ay nakita ang tatay niya mayaman, sabi niya, tay, total, akin naman yung mana na yan. Akin na, bigay mo na, kaysa mamatay ka pa, mahirapan ako mag-claim. Ganun ang mga tao eh. At nung siya po ay naibigay na, anong ginawa ng prodigal na ito, ng alimughang itong anak, doon sa pera binigay ng magulang, anong ginawa niya? Pinagkalustay-lustay niya. Waldas dito, waldas doon. Parang ganito po ang kalagayan natin, mga kapatid. Lagi niyong tatandaan, ang prodigal son ay ipinakita na nung siya'y bumalik, are you listening? Nung siya po'y nawalda, binigay ng kanyang amang mayaman, pero alam niyo, nung paglabas pa lang nung anak na itong prodigal o alimuga, sabi nung tatay niya, anak, sana paglabas mo sa gate, maalala mo na, mas safe ka dito sa tatay mo. Mas iingatan ka ng tatay mo kasi nasa protection kita anak kita. Pero hindi po yun nangyari. Ang nangyari sa parabola ni Kristo, nagkwento ang Panginoon, pag sinabing parabola, makalupang kwento, pero makalangit ang kahulugan. Okay? So nangyari, diretso siya. Dahil sa nakuha na niya, winalastay niya, sinayang niya ang oras, sinayang niya ang panahon, sinayang niya yung pera, hanggang siya po ay naubusan. Nung pinunta niya yung mga kaibigan niya, yung mapera siya, marami siyang kaibigan, at nung wala na siyang pera, lumapit siya, sabi niya, "Uy, sino ka? Di kita kilala. Di ba ako yung kainuman mo nung mapera ako? Kasinungalingan mo, di kita kilala, lumayo ka." Doon po ang anak ng Diyos, katulad natin, na napunta, alam niyang nandun na siya sa Panginoon, pero mas ginusto niya ang mundo,
So ang mundo ganun, mapagtaksil dahil po sila ay walang alam sa spiritual. Dumating ang punto na wala na siyang masulingan, wala na siyang kaibigan, dala ng pera. Sabi niya, nahihiya akong bumalik sa aking ama. Gagawa ako ng paraan. Kaya ko pa naman to, hindi ako aasa sa Panginoon ko, sa ama ko, di ba? Lumalabas po doon ang ama ay ang Panginoon, okay? Hindi ako aasa sa kanya. Kaya ko itong mabuhay. May lakas ako, matalino ako, magtatrabaho ako. At dahil sa wala siyang pera, ang napagtrabahuhan niya ay pagpapakain ng baboy. So nangyari na talagang hindi ko alam. At kanina sa ating lesson kaninang umaga, kung napansin ninyo, kapag papala ang pamilyang pinangakuan ng Diyos, hindi sinunod, hindi ginawa ang utos niya. Kanina may memory verse. Sabi doon sa verse na, kapag hindi natin sinunod o pag sinunod natin ang salita ng Diyos, ang Diyos gagawa ng paraan para maganda ang buhay mo. So nangyari na, bawat puntahan itong nagmamalaki siya, hindi ko kailangan bumalik sa aking ama, hindi ko kailangan bumalik sa Panginoon, kaya ko itong mabuhay kahit wala akong simbahan. Okay? Bawat puntahan niya, nagkakaroon ng devastation, nagkakaroon ng kalugihan, nagkakaroon ng tagtuyo, nagkakaroon ng tagutom sa lugar na kanyang pinupuntahan. Di nangyari, sabi niya, wala nang choice. Sabi niya, naalala niya ngayon, mga kapatid, ang parabolang ito pinapahalintulad sa atin na minsan na tayong nasa piling ng Diyos nating Panginoon na makapangyarihan, babantayan ka, ingatan ka, lalahatin ka, mamahalin ka. Pero dahil tayo matigas, Panginoon, ayoko sa mga sinasabi mo sa Bible, mas gusto ko yung gusto ko. Aba, sabi niya, napag-isip-isip niya habang nagugutom siya, giniginaw siya, wala siyang damit, wala siyang pagkain, mamamatay siya, sabi, pambihira, sa bahay ng aking ama. Kahit alipin lang, may tsinelas, may damit. Ako, anak ako ng mayamang ito, pero mamamatay ako sa gutom. Magdidesisyon ako. Sasabihin, tatayo ako, pupunta ako kay tatay, sasabihin ko, tay, hindi na po ako yung dating anak mo. Ako iisa na ihain mo na ako o ibilang mo ako bilang alipin. Kasi ang mga alipin ninyo, tay, ay kahit sila yung mga alipin lamang, kumakain sila ng tama, kumakain sila ng masarap, may sinela sila, may damit sila. Pero ako na anak mo mismo, ako ay winaldas ko ang iyong pamana, ang iyong bigay, kaya hindi mo na ako kailangan tawaging anak, kundi ibilang mo na po ako bilang alipin. Yan po ang napakagandang simula kung bakit tinatakan tayo. Katulad ng prodigal na ito, tayo po ay dati. Di ba? Na tayo sa Diyos, kaya lang dahil sa kasalanan, gusto natin yung gusto natin, kaya nagutom tayo sa Diyos. Salamat sa Diyos, nung nakilala natin ang Panginoon, bumalik tayo sa Kanya. Eto na po magsisimula ang pagtatatak. Nung dumating na yung pulubi, na amoy baboy, kasi nakatira sa baboy, nakahiga sa doon, pagkain niya, sagmaw, lahat na. Okay? Sorry sa the word, kasi yun po talaga ang tawag doon. Now, nung nakita siya ng tatay niya, alam niyo ginawa ng tatay niya na mayaman? Alam niya kung anong itsura, alam niyo kung anong baho ng anak niya, tinakbo niya at niyakap niya. Ganon na ganon po ang mamahal ng Panginoon sa atin. Na kahit pagtakal sila natin ang Panginoon, nakilala mo siya sa pamagitan ng Bible study, nadala ng anak mo sa bahay mo, ang salita ng Diyos, nakilala mo siya, pero dahil sa gusto mo yung mabuhay ka sa labas, ayaw mo sa pangunguna ng Diyos, katulad ng prodigal son, ay nagkaroon ka ng tagutom at nauhaw ka at bumalik ka sa Panginoon. Kaya dito po, kahit ako, ganun po ang tawag ko sa Panginoon, hindi na ako karapat-dapat tawagin mong anak. Tawagin niyo na po akong bilang isang alipin. Wala tayong karapatan. Tayo po ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Pero salamat, nung nakita niya ang anak niya na amoy baboy, amoy lusak, basura, tinakbo niya at niyakap. Ganun po ang kalagayan natin kung tayo ay lalapit sa Panginoong Jesucristo at tayo po ay tatanggap sa Kanya bilang Kanyang alipin, tatanggapin niya tayo bilang anak. Doon po magsisimula ang pagtatatak. Kaya nung ito po dumating na sa tahanan ng mayaman, sabi ng mayaman, ipaghanda ang magkaroon tayo ng piging, maghandaan, at bigyan ng bagong tsinelas, tawag dito, supply. Yung damit, provision, di ba? Lahat ng, yung shelter, lahat. At ang pinakamatindi, bigyan siya ng singsing. Ang ibig sabihin po doon, this is to authorize my son
as a legitimate, powerful son of the king. Yun po ang ibig sabihin ng seal. Binigyan tayo ng singsing, ito po ay signet o sign na kahit sa mga maghilig magbasa nung araw sa, ano ba yun, love story, yung pocketbook, di ba? Ang mga hari nung araw, pag may yung letter na ipinadadala sa isang konseyo, isang mataas na opisyal, ang lalagyan ito ng isang parang liquid, parang gum, doon sa papel, po, halimbawa yung sobre ay ganito, lalagyan ito ng parang gum, at yung kanyang singsing ang isisil doon sa dikit na yon. Kaya pag nakita ito ng isang mataas na opisyal, kilala ko, authorized ang letter na ito, at ito ay may sign o may signet, tinatakan ito ng authorized. So dito po natin nakita ang dalawang ibig sabihin ng sealing. Okay, number one, there are three things. Okay, number one, sa Ephesians 1:3, kung ilalabas po ng ating mga technician, ipinapakita sa Ephesians 1:3, okay, number one, that we are God's possession. Pag-aari tayo ng Diyos. Bakit po? May tatak ka eh. Sino po sa inyo kumukuha dyan sa NSO ng kanilang birth certificate? Diba? Pag may tatak ito, sasabihin ng magpunta ka sa munisipyo, uy, authenticated ito. Anong ibig sabihin ng authenticated? Ito po ay legit. Ito po ay original sapagkat ito ay may tatak ng PCSO ba yun? Tama? Okay. PCA na pala, hindi pala PCSO. Sweepstakes pala yung PCSO. Anyway, okay. So dyan po, sabi niyan, in whom you are transferred after that ye heard the word of truth. Kung papasin niyo po ang verse, nung narinig mo yung pangangaral ng salita ng Diyos, ay may katwiran naman ang Biblia. Ang sabi niya, pinagtiwalaan mo. Okay? Nung marinig mo ito, ng salita, ng katotohanan, nung narinig mo itong katotohanan na ito na ginawa ni Kristo sa krus, nung marinig mo ang katotohanan, ang ebanghelyo na iyong kaligtasan, pag sinabing ebanghelyo, ang ebanghelyo po o good news o magandang balita, ang pagkamatay, pagkabuhay ng Panginoong si Kristo. That is the good news. Namatay siya at nabuhay siya. Namatay siya para kabayaran sa kasalanan ko. Nabuhay siya para siya ay susunduin tayo na kanyang mga tinatakan. Okay po ba yan? Naunawaan po ba? So yan po ang ibig sabihin ng we are God's possession. After you believe, pagkatapos mong naniwala, nung narinig mo ang gospel, narinig mo ang magandang balita, pinaniwalaan mo. Pakilabas po yung Romans chapter 10 verse 17. Tingnan niyo po ito. Romans 10:17. Tingnan niyo po ang unang ginawa ninyo pagkatapos yung marinig. Okay? Bakit nagkaroon tatakan? Bakit natatakan tayo ng Banal na Espiritu? Kasi mayroon kang ginawa. Ano pong ginawa mo? Romans 10:17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa narinig mo eh. Nung marinig mo, sabi niya, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng kung totoo sa buhay mo, narinig mo. Nung narinig mo, isinabuhay mo, pinaniwalaan mo, yun po ang sinasabi, after nito, okay, after na maniwala ka, okay, tayo ay tinatakan. Balik tayo sa Ephesians 1:13, sabi doon, okay, Ephesians 1:13, balik, okay, sabi niyan, and whom you are transferred after that ye heard, di ba parehas? Sa Roma, nung narinig mo, sa Episo, sabi niya, that ye heard, nung narinig mo, lahat ng nakarinig ng gospel, pinaniwalaan si Kristo, tinanggap sa puso niya, kayo ay tinatakan bilang pagpapakita na kayo ay pag-aari ng Panginoon. Okay na po ba? Nakuha po ba natin? Hindi ko alam kung ano ako magturo, pero ayun ang aking best na makakaya na po. Kaya dito po ay, saan mo pa nakita ang authority na yan? Sa Esther chapter 3 verse 12, okay? Ilabas nyo. Esther 3:12. Doon mo makita ang authority. Okay? Tingnan natin to. Yan, 3:12. Basahin natin. Na magkagayoy ipinatawag na makalihim ng hari ang ika-13 araw ng unang buwan, isang utos ayon sa lahat ng iniutos ni Haman, ang pag-ipinasulat sa mga tagpamahala ng hari at sa mga tagpamahala ng lahat ng lalawigan at sa mga pinuno ng bawat bayan.
mula governor, mayor, di ba? Babayan ng bayan, bawat lalawigan ayon sa nilitong pagsulat at bawat bayan ayon sa kanilang wika, ito'y isinulat sa pangalan ni Haring Asueros na ano daw? Tinatakan. Ang ibig sabihin ng pagtatatak, authorization. Authorized tayo bilang totoong anak ng Diyos because of the sealing. Ano po, tayo tinatatakan ng banal na Espiritu. Therefore, tama ang Biblia. Ang mga naniwala kay Kristo ay ibinilang na mayroong buhay na walang hanggan at sila'y mga anak ng Diyos. Okay? So, yan po ang authority dyan. Mayroon pa sa Daniel 6:12, pero huwag natin basahin. Parehas lang naman yan. So, ibig sabihin mga kapatid, ang paglalagay ng tanda, yan ay patunay, yan ay authority. Walang sino mang pwedeng magkontra sapagkat ito ay galing sa authentic at ito po'y siguradong galing sa kataas-taasan. Pastor, mayroon po bagang tinandaan doon sa nung nilibing si Kristo? O sige, tingnan natin. Jeremiah 32 verse 9 to 10. Okay? Jeremiah 32, 9 hanggang 10. Jeremiah 32, 9. Okay? Tingnan natin. Yan, 32. 3 to. Okay? Dito to. Jeremiah 3 to. Yan. Ito. 9 muna. Okay? Nagmamadali kayo eh. 9 muna. Yan. Okay. At binili ko ang bukid na nasa Anatot kay Hanamel na anak ni aking tiyuhin at tinimbang ko ang kanya ang salapi at 17 siklong pilak. Verse 10. Okay? Kasi ito yung pagbibili ni ano po. Verse 10. Nilagdaan ko ang kasulatan at ano daw? Tumawag ng mga saksi at tinimbang ko sa kanya ang salapi na timbangan. Ito po yung pagpapakita na hindi na sila pwedeng kumontra. Na hindi tama ang pagbebenta ng lupa ni sa Anatot. Ano po? Kaya dito po, ang ibig sabihin nito ay ipinapakita dito na kapag kayo ay tinatakan ng banal na Espiritu, kahit ang lahi ni Satanas wala siyang kapangyarihan na questionin kung bakit tayo ay anak ng Diyos. Okay po? John chapter 10 nagsasabi, dahil tayo po ay anak ng Diyos, nakikinig tayo sa Kanya at kilala tayo bilang anak ng Diyos. Kaya dito po, pangalawa, sa we are God's possession, tayo po ay pag-aari ng Diyos. Pangalawa, ito yung nabanggit ko kaninang authentication, authenticity na po. Na ibig sabihin, legal ang pagtatak sa'yo. Hindi ito peke. Tingnan po natin doon sa 1:13, di ba? Sabi niya doon, after they believe, they were sealed. Kaya kung hindi man po siya naniwala, nakikiniwala pa ba kayo? Baka tulog na kayo dyan eh. Kaya kung hindi man po siya naniwala, hindi man siya tatatakan. Pakilabas po itong John chapter, Kasi hindi pipiling tatakan ang hindi kanya. Okay, tingnan ko lang kung tama ako. Okay, John chapter 10 verse, check ko lang. Wait lang po. Okay. Ang gusto kong makita doon yung, kaya hindi sila naligtas kasi hindi sila anak ng Diyos. Okay, tulungan niyo ako maghanap. Okay? John chapter 10. Okay. Verse 26. Pakilabas po. John 10:26. Ito po yung dahilan kung bakit talagang hindi sila pwedeng tatakan. Okay? Kaya, kahit anong pakita natin, authenticity, legality, signet, may sign. Tingnan niyo po ang verse 26. Okay? 26. Di 36. Tama. 26, diba? Basahin natin. Subalit, hindi kayo naniniwala sapagkat hindi niya po tatatakan sa mga ano ba yun? May tawag kasi doon sa mga nag-ano ng tablon, yung mga kahoy. Pag hindi maganda yung kahoy na yon, hindi nila yun aakuin na authentic. Hindi nila yung tatatakan kasi malambot yung kahoy na yon. Baka mamaya pag ginawa mong poste, mag-iba ang bahay mo. So hindi po nila yung tatatakan. Ang tinatatakan lang ng mga taga DNR ay yung mga matitigas.
mga matibay. Kaya mga kapatid, ito po ang binabanggit ng Biblia. Kaya ako naniniwala, kung bakit kahit anong pakainin mo sila, ilibre mo sila, araw-araw pamasahin mo sila para madala sa church, kung hindi talaga sila anak ng Diyos, hindi rin sila tatatakan, hindi sila pag-aari ng Diyos. Kung bakit ang Diyos gumawa ng impyerno para sa kanila. Nakukuha po ba natin? Blessing at napakagandang pagkakataon. Bakit isa tayo sa naniwala? Bakit? After they hear, pagkatapos nilang marinig, sila po inaniwala, saka lang sila tinatakan. Ganun po ba ang buhay natin? Kayo ba'y naniwala? Nung nabasa nyo at narinig nyo ang salita ng Diyos, ay, si Kristo pala ang paraan. Hindi yung grupong marami. Ang uso ngayon yung, kasi darating po ang panganahon, isang gobyerno, isang reliyon, di ba? One world government, one world religion, ano pa isa? One world law, di ba? Isang batas na lang. Darating yun eh. Kaya unauso na ngayong nagkakaisa sila saan? Hindi pwede tayo doon. Hindi tayo kasama nila. Now, nakuha na po ba natin ang first point natin? Na tayo po, kung bakit tayo tinatakan, tayo ay authentic, na tayo ay talaga sigurado, na kung bakit nang marinig natin, after we heard, tinatakan tayo, at sinabi ng Biblia, mismo pinaliwanag ng Biblia, kaya sila ay hindi naniwala, sapagkat hindi sila anak ng Diyos, hindi talaga sila kasama sa tatatakan ng banal na espiritu. Okay? Kaya dito po, ang seal na ito is a mark of ownership. The third point na titingnan natin sa we are God's possession, authority, authentication, and number 3, okay, this is a mark. Pagka ito ay tinatakan ninyo, di ba sa baka? Sino may baka dito? Di ba? Pag may baka, ano ang tinatatak? Initial ng pangalan. Halimbawa, June Morandarte. Magpapagawa ako ng pantatak na JM at yun ang itatatak ko sa baka. Para yung baka makarating man doon kay Brother Eugene sa ginubatan, ay kay Pastor yan, oh, may JM. Okay pa ba yun? Ganon po ang katotohanan dito sa Biblia na walang sino pang pwedeng magmalaki not unless na narinig niya at hindi siya tumugon, hindi siya tumanggap. Hindi po siya tatatakan kasi alam ng Diyos ang kanyang mga sarili. Number 2 tayo. Baka maubos ang oras ko. Okay. Bago tayo mag-point number 2 pala, bakit kaya kailangan muna silang maniwala? Yun pong malaking tanong. Bakit kailangan pa nila maniwala bago tatakan? Okay. Nakaisip niyo rin po ba yan? Bakit kailangan ang tao maniwala kay Kristo bago maligtas? Di ba kasi sabi ng binasa natin, after they hear, Ephesians 1:3, nung marinig nila, naniwala at pagkatapos, tinatakan. Ang tanong ngayon, bakit kailangan silang tatakan pagkatapos maniwala? Number 1, it is a sign of finished transaction. Sign po yun eh, kung bakit sila tinatakan na. Kasi tapos na yung transaction, di ba? Kahit naman saan tayo magkuha ng mga papeles, di ba, bago tayo umalis doon sa may butas, malirinig mo lalagatak, gaganon. Anong ginagawa niya? Di ba nagtatatak? Ibig sabihin pala noon, it is a finished transaction. Tapos na po ang kabayaran ng kasalanan mo, authenticated na, wala ka nang babayaran, paid in full. Wala na tayong kakatakutan pa. Bayad na ni Kristo ang lahat ng ating sagutin. Pangalawa, it is a sign of finished transaction. Okay? 1 Corinthians chapter 16, verse 19 to 20. 1 Corinthians 16. It is a sign of what? Kayo na po mag-observe. Anong sign po ito? 1 Corinthians 16, 19. Okay? 1 Corinthians 16, 19. Pakilabas. Okay? Yan. Nung sila'y kakaunti sa bilang at wala pang gasinong halaga, ang pakikipamayan doon, 20. Okay? Verse 20. Ano na doon? Verse 20 niya. Yan. Verse 20. Gagano nag-iba. 1 Corinthians 16. Okay, 19.
20. Yung pala yung kanina. Bakit binabati? Mali yata itong nakopya ko. Verse 20, verse 20. Yan. Okay? Oo nga, mali nga itong nakuha kong text na ito. Okay? Ito na lang, 2 Timothy 2:19 na lang. Okay? Mali yata ito, nakuha ko itong ano. 2 Timothy 2:19, may ano ba nito kanina, may verse? Wala. Okay, 2:19. Ngunit ang matibay na saligan ng Diyos ay nanatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala, ito po yung ibig kong mahanap, okay? Kilala ng Panginoon ang mga pag-aari niya. Kasi nga, may tatak ito ng Holy Spirit eh. Alam mo, sa mga taong yan naglalakad dyan sa kalsada, halimbawa may rally. Nakakahiya. Sabi ng Panginoon, diyan ka. Kumukontra ka sa government. Inilagay ko ang government, tapos kumukontra ka. Oh, di ba? Yun po yung kilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan. Yun po ang tinutukoy doon. Okay? Ang bawat tumatawag sa pangalang Panginoon, kapag tumatawag ka pala, Lord, Panginoon ko, lumayo kayo sa kasamaan o sa kalikuan. Nakakahiya, pag-aari ka ng Diyos, may tataka ng Espiritu Santo, pero sumasama ka sa pagkontra sa gusto ng Diyos. Bakit itinatak ng Diyos? Bakit tinatag ng Diyos ang family? Para yung family susunod sa government. Di ba? Yung simbahan, tinuturuan ng mga membro na hindi lalaban sa nilagay ng Diyos. Bakit po? Ito po ang reason. Naalala niyo si David at si Haring Saul. Si David, di ba? Tauhan ni Haring Saul. Pero kahit may nagawa si David ng mabuti para sa bayan, gusto ni Haring Saul patalin si David. Ang tanong ko sa inyo, nag-revolt ba? Nagpikit ba? O nag-alok ba ng pagpuprotesta si David? Hindi po. Kahit nung nandun na siya sa kuweba at malapit na siya, hawak na niya ang buhay ni Haring Saul, hindi niya ito pinakailaman sapagkat sabi niya, ang Diyos naglagay dyan, hayaan mo ang Diyos, mag-alis yan dyan. Yun po ang biblical na mapapansin natin dito. Kaya, sign po ng ownership yan, dahil kanya. Okay, yun po yung tama. Mali pala yung aking, burahin ko to. Baka mapagkamalan tayo yung mga nag-ano ng banal na halik. Okay? Number 3, okay? Daniel 6:17 o Ephesians 4:30, magkaparehas lang naman yon. Ephesians 4:30 na lang tayo. Ito po ay sinyales, itong tatak na ito ay sinyales ng seguridad o security. Okay? Sabi ng Ephesians 4:30, the Holy Spirit is called the Spirit of Promise because nagpangako siya ng Panginoon na isisend sa atin ayon po doon sa kanyang sinabi. So number 2 na tayo. Okay? Una, kung bakit tayo tinataka ng Banal na Espiritu, because tayo po ay pag-aari ng Diyos. Nabi natin binasang text, pinapakita na pag-aari tayo ng Diyos. Pangalawa, okay? Sa verse 30 ng verse na ito, John 14:16 nagsasabi, tingnan po natin yung John 14:16, mayroon pa po itong binabanggit tungkol sa Banal na Espiritong pangako. Okay? John 14:16, 14. Iba rin ang tunog ng ano ko doon, di ba? 4 na lang, nawawala yung 1. Yan. sabi ng Panginoong Jesucristo mismo, galing po sa bibig ni Kristo po ito. Sabi, nananalangin siya sa Ama. Sabi niya, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter that He may abide with you forever. Yung pong word na mananatili sa inyo. Sure ba kayo na hanggang ngayon nananatili ang Banal na Espiritu pag nakagawa ka ng mali, nakagawa ka ng masama? Nalulungkot siya. Sa binasa natin kanina, huwag nating palulungkutin, huwag nating bubuhusan ng malamig na tubig ng Banal na Espiritu na siyang nagbabantay sa ating buhay. Okay? Kaya dito po ay pinapakita na ngako ang Diyos, hilingin niya na ang Banal na Espiritu ipapadala sa atin. Kaya dito po, number 2 sa ating titingnan, ayon sa Ephesians 4:30, na huwag nating papalungkutin Banal na Espiritu, we need God protection. Kailangan natin ng protection ng Diyos. Bakit? Sa pamagitan ng Banal na Espiritu, may i-guide ka nito. Uy, huwag mong gagawin yan. Kasamaan yan. Pag nakagawa ka ng masama sa Diyos, sabi ba kanina sa binasa natin, layuan ng kalikuan. Pag binubulungan ka ng Banal na Espiritu, huwag mong gagawin yan sapagkat
Pag ako nalungkot, hindi na kita masasamahan. Magkakaroon ka ng problema hanggang ang pamilya mo, ang lahi ng pamilya mo, maisusumpa ng Diyos. Bakit po? Wala na siyang nagbabantay sa atin. Okay, balikan natin na Ephesians 4:30. Sabi doon, okay, Ephesians 4:30 na po tayo. Yan, huwag ninyong pagpipighatiin. Pag sinabing pighatiin, okay, ay huwag nating bibigyan ng sama ng loob. Huwag mong gagalitin ang banal na Espiritong nag-guide sa iyo, nag-iingat sa iyo, sapagkat protection natin yan. Di po ba? Naalala nyo yung prodigal son nung wala na sa proteksyon ng Diyos? Napapahamak siya doon, nagugutom siya, naglalamig siya eh. Kaya ito pong pinalangin ni Kristo sa Ama na padadala sa atin, banal na Espiritu, ito yung magsasabi sa atin, huwag mong gagawin yan. Mapapahamak ka dyan. Kaya po mayroon tayong tinatawag na still small voice ng Holy Spirit. Okay? Bakit po? Paano natin mapapasama ang loob ng banal na Espiritu? Number 1, pagre-rebelde. O sino dito mga bata, rebelde sa magulang? Grabe naman. Nung ako'y bata po, may kamakuya ako, pag medyo nasagot, sumanang loob ko, sabi ko, pambira kayo, sinasagot-sagot yung nanay natin. Okay? Lalo na siguro ang banal na Espiritu, pagka nagiging rebelde tayo sa ating mga magulang, nagagalit ang banal na Espiritu, paano kanya babantayan? Paano ka poproteksyonan ng banal na Espiritu? Kasi rebelde ka. O, etong mga, magiging politika tayo. Diba? Anumang rebelde sa mata ng Diyos, kasalanan yon. Ang banal na Espiritu din natutuwa dyan. Nalulungkot siya, hindi kanya maalagaan. Dalawa, okay? Hindi lamang pagre-rebellious na ginagawa, kundi yung grievous word, yung mga masasakit na salita. Minsan nahuhulog din ako dyan eh. Patawarin tayo ng Diyos, pare-pares tayo. Okay? Doon po sa verse 25 hanggang 31, ay sabi ng Ephesians 4:30, akyat tayo ng 25. Ephesians 4:25. Tingnan niyo po itong mga masasakit na salitang ito. Ephesians 4:25. Hanggang, ano po yan, 31. Isa sa inyo ha, huwag niyong sabihin na hindi natin nagagawa to. Verse 25. Okay? Kaya pagkatapos itakwil ang kasinungalingan. Ma, may project po sa school, pahingi na nga. Pagdating doon, ibibili lang pala. Nagsinungaling pa. Alisin na natin yan, hindi natutuwa ang banal na Espiritu doon. Okay, number 2. Ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa. Huwag ka tayo magsisinungaling sa, para balang mabintahan mo, lulukuhin mo pa. Huwag naman ganon. Kristyano tayo, may banal na Espiritu tayo. Ano pa? Susunod. Okay? Bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo ay mga bahagi. Tayo po ay iisa kay Kristo, bawat gawin mo, apektado ang iba. Kaya pag may nagkasala sa isa man sa atin, hindi natin alam, siguro ang ramdam natin yan, katulad ngayon. Oh, ayan na naman, nadulas na naman ako eh. Ayoko sasabihin sana ito sa pulpit eh. Pero totoo nangyayari. Tingnan mo, bakit nagkakaganito? Mayroong naaatake ang kaaway. Parte natin yon. Pag sila'y bagsak, bagsak din tayo. Amen ba? Okay. Next verse. 25, 26. Okay. Basa, 26. 26. Yan. Oh. Pwede ba? O pwede ba kayo mga nanay, mga tatay? Pwede. Pwede! Pero ano sabi ng Bible? Pwede kang magalit, huwag ka lang magkakasala. Hindi yung nagalit ka na, ang dami mo lang sinabi, napatay mo na sa pagsasalita mo lang yung tao. Okay, di ba? Magalit kayo, ngunit huwag kayo magkasala, huwag hahayaang, yung galit mo hanggang bukas, hanggang next week, hanggang 1 taon, hanggang 50 taon, sabi niya, mamatay ka man, hindi kita patay. Eh, grabe naman yun. Saan nyo ba naman na yan? May banal na Espiritu ba kayo? Hanggang ngayon di ako atin dahil nandiyan ka. Ay, grabe ka. Sana mapanood mo. Pakasinungaling ng tao. Tapos sabi mo, Kristo ka. Nadadala na naman ako. Pera. Ito napakasimple lang eh. Tapos dahil sa kapatid mo, na-open ka, di ka atin. Sino nagsabi sa'yo? Huwag hayaang lumuwag ang araw. Nagalit ka.
Ay bakit nagpapatuloy ka? Ibig sabihin, ikaw may problema. Hindi yung taong naka-open sa'yo. Ay, okay, sige. 20. Ano na, next? 7. Okay. 7. Hanggang 31 ito, ang haba nito mga kapatid. 27. Okay. Oh. Ano daw? Huwag bigyan pagkakataon ang... Alam niyo yung ibig sabihin ng huwag bigyan pagkakataon ng jablo? Sabi niya, Kauster Derlina ha, nakaka-open ka. Tingnan mo, pag ako nawala simbahan, ikaw ang dahilan. Tapos nandun siya sa labas. Akala niya, sarap ng buhay niya. Ang di niya alam, ginagamit na siya ni Satanas on sa kanyang pamilya. Sabi ng pamilya niya, ha? Dati, nung bata ka, kumanta ka simbahan na yan, at pag malaki mo ang Diyos mo, tapos ngayon, nakikita namin, ganyan ka. May Diyos ka ba talaga? Eh di ba napapahamak pa ang pangalan ng Panginoon sa ginagawa niya sa kanyang kapamilya mismo? Di po ba? Kaya wag natin gagayahin sila, hindi maganda ito eh. Tingnan niyo po yan oh. Huwag niyong bibigyan ng pagkakataon ng jablo, siraan ka sa harapan ng pamilya mo dahil sa mali mong pananampalataya. Di po ba? Eh, yung Bible lang sasabi, hindi ako. Nagbabasa lang po ako. Next. 28. Eh, masakit po ito. Pero ang di nila nainawaan dahil sila nabulag ng kanilang mga panibugho, ng kanilang pagiging galit, hindi nagpapatawad. Kaya nabubulag sila ng kanilang anger. Verse 28. Oh, ayan lang. Wag lang naman to. Hindi naman tayo ganyan, di ba? Ang magnanakaw ay wag nang magnakaw pa. Wala naman dito. Okay. Ang iba ginagamit niya sa giving daw. Grabe naman tong iba. Bakit? Ay, sa maalakay nga naman, di ba? Wag na yon. Wag na natin pag-usapan ng giving dito. Okay? Tungkol sa magnanakaw, yan eh. Bakit po? Magnanakaw ng oras. Di ba? Ilang oras ba ang isang araw? 24. Ilang oras ka umattend? Half day. Ilan ang ninakaw mong oras sa Diyos? Ilan? Ha? Okay, di ba? Grabe ito. Okay? Huwag na magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamagitan ng kanyang sariling mga kamay na mabuting bagay upang siya ay magbahagi ng pangangailangan. Ibig sabihin, ito po yung mga tamad. Okay? Magtrabaho kayo, sabi ng Biblia. Bakit po? Ang mga bata ngayon. Di ba? Yung nanay nila, maaga pag gumising na, luto. Tapos nandun sa lamesa. Gigisingin pa sila, anak, gising na. Andiyan yung amagahan mo. Tapos pag sabi niya, ma, ito, ayoko nito, ma! Di ba? Tingin nyo sa akin. Wala na akong anak na ganyan, di ba? Ewan ko lang doon sa may mga, grabe, mga bosi ba? Ipinagluto na. Maaga nang gumising. Alam mo, ito pang masakit. Sabi niya, asan yung baon ko? O sige anak, ito na, yung kain ito. O alin gusto mong ulam? Ay, ito. Sila pa ang naglalagay doon. Okay. Baka ma-personal ko na eh. Grubra na yung pastor. Walang personalan dito, okay? Sabi dito, ang trabaho, gumawa sa pamamagitan ng kanyang abilidad. Pero totoo yun. May mga anak tayo, pinagluto mo na, ikaw pa mag-aasikaso, ikaw pa maghahatid. Buti na lang hindi nagre-reveal din yung isa. Okay. So, next. Anong number na tayo? 29. 29, meron pa pala. Tatlo pa. 29. Ano pa? Tingnan natin 29. Okay? Ano daw? Na hindi dapat lulabas sa iyong bibig. Ano yun? Ano yun? Ano yung mga masamang yun dapat? Di ba? Napakasimple lang. Mga masamang salita, wag na din. Takpan nyo na. Di ba? Tingnan nyo po. Kundi ang mabubuti lamang para sa ikatitibay. Huwag mo nang siraan. Nagkamali na nga, nadapa ka na. Sabi niya, mo, nadapa ka dyan para... Dapat, palakasin mo lang. Uy, sige tayo, walang nakakita. Diba? Ganyan po, ayon sa pamangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa nakikinig. Grace to the hearer. Sabi niya, uy, ang sarap naman niya mag-encourage. Nagkaroon na ako ng problema, nagkasala na ako. Ang galing nila. Kaya sila nadadala mo sa Panginoon. Next, 30. Dalawa na lang po. 30. Ano ba kayo makita natin sa 30? Verse 30, huwag ninyong pigatiin. Ito na po yun. Ano po? Sa pamagitan ng kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtutubos ng Diyos. Sang araw, aalis tayo dito.
Dahil doon po sa tatak na yon, tutubusin na tayo to eternity. And 31, last. Okay? Okay. Tandaan nyo na ito, lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway, paninirang puri, iyong ano daw? Nakakaya naman. Ba't kayo hindi uma-attend? Na-offend ako. Alin yun? Ito Ako sabi mo kay Kristo ka. Ano ba sabihin ko sa iyo ngayon? Di ba? Masakit yon. Pero sana maunawaan nila. Okay? At paninirang puri, iyong alisin. Hindi ako nag-aatin dyan kasi si pastor kung magsalita, paninirang puri, yun eh. Ito mga kapatid walang gamot na matamis. Pag nag-inom ka ng gamot na matamis, ano ka, baby? Di ba ba? Ang baby, matamis ang gamot niyan. Ang mga adult, mapait. Kaya minsan, iiling ka, mapait talaga eh. Pero nakakagamot. Isa pa, nabanggit ko nito kaninang umaga. Diba? At least nakuha natin ngayon. Isa sa pinaka-epektibong gamit ng gamot. Kung kayo nakabili na, nakahiwala yung tubig, nakahiwala yung powder. Sino nakagamit na nito? Bago mo ito inumin, di ba, aalugin mo siya ng todo. Para siya maging epektibo. Inumun mo siya na nagkahiwalay at di mo hinalo, hindi mo inalog. Minsan ang buhay natin ganon. Matagal ka ng Kristiyano, pero inaalog ka. Ang ibig sabihin ng Diyos, para lalo kang maging epektibo. Tayo naman, nalog lang tayo ng konti, ganun lang, ayoko na. Di ba? Si Kristo kaya, di ba? Ang dami pinagdaanan bago nakarating ng krus eh. Si Satanas, gustong gigil na gigil, patayin, pinatatalon, lahat. Pero sabi ng Diyos Ama, hanggang doon ka lang sa krus. Pagkatapos ng krus, wala ka ng kapangyarihan, Satanas. Ang kamatayan, wala kang kamatayan sa mga Kristiyanong manunuod o maniniwala kay Kristo. Hindi na po tayo dapat takot sa kamatayan. Bakit po? Sapagkat wala lang kamandag ang kamatayan sa atin dahil tayo ay na kay Kristo na, tayo'y may tatak na, tayo'y pag-aari ng Diyos. Amen. And then, last. Ano yung kanina, number 1? Tayo ay position, pag-aari ng Diyos. Pangalawa, protection natin ng Diyos dahil may tatak tayo. And last, but not the least, sealed tayo doon sa verse 30 ng Ephesians 4. Ang ibig sabihin ng verse 30 that we are sealed with God's stamp marking you as God purchased possession. Yung pala ibig sabihin ng pagtatak ng banal na espiritu. Ang pag nakita yan ng Diyos Ama, pag-aari ko to, bakit? Ang tatak na nasa Kanya, banal na espiritu, na ibig sabihin, ito po ay purchase, possession, and destined unto the day of redemption. Yung po lang ibig sabihin ng pagtatak sa atin ng banal na Espiritu Santo. Kaya wala tayo talagang ligaw dyan na tayo po'y tinatakan ng banal na Espiritu ng Diyos sa Kanyang pangako. Ando na. Last, that we are God's preservation. Na-preserve tayo. Saan tayo pinipreserve? Tayo po ay asin, di ba? Ang asin ginagamit pang buro ng isda. Para ang isda matagal, hindi masira, nilalagyan ng maraming asin. Tayo po nilalagay sa mga taong yan na malapit ng mabulok, inahalo ang pamilya natin sa kanila, nakatira ka dito, maraming mga hindi mananampalataya sa paligid, may kanya-kanyang reliyon sila, pero ikaw ang asin at ilaw sa lugar na yon, kaya hindi po kagad sila nabubulok. Sabi po ng ating binabasa, 2 Corinthians 1:22 na po tayo, last verse, 2 Corinthians 1:22. 2 Corinthians 1:22, yan pong verse na yan, who hath also sealed us and given us the earnest of the Spirit in our heart. Okay? May tatlo pong significance o kahalagahan ang pagtatatak ng Banal na Espiritu. Number 1, kung gusto niyo isulat. Okay? Number 1, we are sealed ownership. Genuine, ito'y preserved. Okay? Nag-indicate ito, number 1, ng ownership. Number 2, it indicates genuineness. Genuine, ibig sabihin ay original. And number 3, to preserve and keep safe. Para tayo manatili, may banal na espiritong nakatatak,
Hindi ka pwedeng mahulog sa pagkakasala sapagkat may banal na espiritu ka. Okay? Tingnan niyo po itong nasa 2 Timothy 2:19 or Revelation 7:2 na lang. Okay? Revelation 7:2 ng ating Bible, Revelation 7:2. Para mas madali. Okay? Yan. At nakita ko ang isa pang anghel na umakyat mula sa sakitan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos. O, di ba? Ang tatak ng Diyos at tatak ng Banal Espiritu is the same authenticity that we are genuine, we are preserved, we are possession, we are property of God. Okay? At siya sumisigaw na may malakas na tinig sa apat na anghel na pinakalooban ng pangyarihan, pinsalain ang lupa at ang dagat. Yung pala yung pagdating ng panahong ito, hindi po tayo aabot dyan kasi we are preserved. Hindi tayo aabot doon. Hindi tayo kakasama dyan. Okay? So dito, ayon sa ating binasa, okay, yung earnest sa verse 22, the Spirit, ang ibig sabihin ay down payment. Yung pong word na binasa natin, the earnest, andiyan pa ba yun? Okay. Ayan, yung binasa natin kanina, anong text yun? Ano po yung Timothy, yata na, pag sinabing earnest, okay, ito po yung pledge, ito yung pangako niya, ito yung down payment. O sige, dahil wala pa akong buong pambayad, ito na muna, down payment muna. Hindi muna kabuuhan. Kaya po ang tawag doon ay earnest of the Spirit. Okay? So ito yung pangako. Now, nung siya po yung naka-indwell, nakatira na sa atin, ito na po yung tinatawag sa bank system o sa bank, tinatawag na surety bond. Sa bangko, nung ako po yung nasa bangko pa, may tinatawag kami surety bond. Mahal po ang halaga niyan. Isang ano lang yan, papakita sa iyo, isang plaque. Ang tawag dyan ay surety bond. Okay? Nagpapakita ng, nire-represent ng surety bond na ito, ang buong kumpanya. Na pag ito nasa iyo ang surety bond na ito, pag-aari mo ang isang buong kumpanya. Nakukuha ba natin ang ibig sabihin ng bond na ito? Okay? Indwelling Spirit is the surety. Ang pagtira ng Banal Spirit sa atin, ito po yung sa bank term na surety bond. May down payment na kapag ka manumangyan, nagkasunog ang bahay, yung surety bond na ito nagpapaskita na ang buong itong kumpanya ay pag-aari mo. Ang buhay na ito, the surety bond of the Spirit, is pag-aari ng Diyos. Nakuha po ba natin? Okay? So, siguro medyo malalim ng term yan. Kaya, dito po natin makita yung salvation o kaligtasan doon sa Romans 8:9, di ba? Hanggang 23 yon. Siguro hindi natin titingnan. Okay? Romans 8:30, yung redemption, nakita natin doon, na tayo po'y binili. Sabi ng Ecclesiastes po mga kapatid, na-observe niya ito, okay, walang maipuprovide sa ating buhay na lasting, na yung habang buhay, hindi mawawala, na ito po ay ang kapalit na mula sa creation ng Panginoon, okay, the existent o the excite po doon ay nandoon nung create ng Panginoon ang mundo, nandoon na po yung kanyang kapangyarihan. Mula sa creation, na ang subject doon ay hindi ang vanity, kundi yung desire. Sabi ng verse 20 doon, but by the reason of Him who hath subjected to have a hope, the only God can subject His creation and hope. Ang Diyos lang po magbigay sa atin ng pag-asa. Itong Banal na Espiritong nasa atin na nakatira bilang surety bond, bilang patunay na tayo ay anuman mangyari, pag-aari talaga tayo ng Diyos. Yun po ang tinutukoy niya dito. Kaya mga kapatid, ang hope na ito sabi ng Romans 8:20, kung ating titingnan, Romans 8:20 pakilabas na tayo magtatapos. Okay? Sabi ng Romans 8:20, mayroon tayong pag-asa. Anong pag-asa ito? Romans 8:20, sabi diyan, sapagkat ang sanglilikha ay nasakop ng kawalang kabuluhan. Yung kasalanan, nasakop tayo. Kaya sa Romans chapter 10, lahat ng parte ng katawan natin under pag-aari ng kasalanan. Kaya gumagawa ito ng kasamaan. Ang bibig o ang throat, punong-puno, parang libingan. Ang bibig, ang dumi-dumi. At ang kanya pa, napakabilis sa pagpatulo ng dugo. Kumbaga, under tayo ng kasalanan. Pero may solusyon doon ang Panginoon. At dito po sabi niya, hindi sa kanyang kalooban kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa.
Si Kristo po ang nagsakop sa atin through hope. Tinatakan tayo at ngayon tayo pag-aari, property tayo ng Diyos. So ano po ang ginawa ng Banal na Espiritu sa atin? Number 1, again, tayo po ay Kanyang pag-aari. Diyan po ang trabaho ng Banal na Espiritu. Tayo ay nilinis, tinatakan, at tayo ngayon may protection through the Holy Spirit at tayo po ay nakapreserve hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Natutuwa ba kayo? Kayo po ay tinatakan ng Banal na Espiritu. Ang pinaglalaban ng maraming mga simbahan ngayon na malalaki o mga grupo, pag nasa loob sila ng kanilang simbahan, ligtas sila. Pero wala silang surety bond. Wala silang katibayan, kasiguruhan. Wala silang hope na kung saan nagpadala ang Diyos ng tatak, signet, authentication, authority, na kahit saan ka man dumang authority, dadaan ka doon, lalagpas ka doon sapagkat ikaw, ang signet o ang sign o ang tatak na nakalagay sa iyo, this is my Son. So that we can call Abba, Father. Through Jesus Christ, namatay sa krus, nung tinanggap natin siya, naging tayong katawan ni Kristo. Kapag tayo ay nandoon na sa harapan ng Panginoon bilang judge, siya ang ating attorney. Okay? Siya ang ating tinatawag. Kasi po ang pag sinabing attorney, o kaya yung yung another word is tinatawag mo itong kaibigan na ito para patunayan ang karakter mo. Yan po si Kristo. Kung si Kristo nasa puso mo, pagdating mo sa harap ng Panginoon, siya ang ating abogado. Sasabihin ni Satanas, hindi, nagkasala yan kahapon. Nagkasala yan, hindi na pwede sa langit. Sasabihin ni Kristo, bayad na yan eh. May tatak na yan. Pag-aari na yan ng Ama. Kaya po tayo ay safe and secure because we are possession, we are protected, and we are preserved by the Lord. Tayo po ay magsitayo lahat. Yan po ang trabaho ng Banal na Espiritu. Na-bless po ba kayo? Amen. Tayo po ay mag-close. Dakilang Diyos, salamat po. Nasa kabila ng aming mga kataksilan sa iyo, kasalanan sa iyo, kung amin lamang pong gagawin, ang sabi niyo sa Bible, iwasan ang pagsasalita ng masama, iwasan ang pagkakagalit-galit, iwasan ang magalit, o Panginoon, madalas namin nagagawa ito, patawarin niyo po kami, upang nang sa ganon, ang Banal na Espiritu na siyang nakatira sa amin, huwag malulungkot, bagkus, siya po'y matutuwa, at mapoprotektahan kami, at magiging maganda ang buhay namin, at maipapangaral namin kayo, at mapahayag namin ang iyong kapangyarihan sa mga taong aming kamag-anak. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan. Habang po na kayo ko ating mga ulo, nakapikit ating mga mata, gusto nyo ba magmula sa oras ito hanggang sa Monday, Lord, since na nandyan po pala ang Banal na Espiritu sa akin, ako'y may tatak, ako'y pag-aari mo, bigyan niyo po ako, Panginoon, ng kapangyarihan o lakas, sabi na Acts 1:8, but ye shall receive power. Ang Banal na Espiritu na sa atin, na kahit sino man ang ating kausap, huwag tayong matatakot, huwag tayong manginginig sapagkat ipaliwanag mo na may kasalanan siya, mayroon siyang sakit. Ang kanyang katawan ay under control ng kasalanan at si Kristo lamang ang solusyon. Kung tatanggapin niya si Kristo, hingin ng tawad at bumalik at umalis sa kasalanan, makakarating siya ng langit ay magkakaroon siya ng kaligtasan. Ang ating pong hiling ngayong hapon, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas ng loob na ipakilala ka dahil nasa akin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang kapangyarihan nito na maipaliwanag ang kaligtasan na dala ni Kristo. Salamat po sa hapong ito, Panginoon. Bigyan niyo po kami, bawat isa sa amin, magmula sa akin hanggang sa kalitliitang umaten, sa lugar na ito, nabigyan kaming mga faithful, na kaming mga soul winner, mahalin namin ang mga kaluluwang napapahamak araw-araw, kahabagan namin sila para mapaliwanagan ng Kristong nagliligtas, at maging kami mga giver. Maraming salamat, Panginoon. Ingatan niyo po kami. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you very much.